So guys, kumusta po tayong lahat? To God be the glory po ulit, and always hold on tight to our faith, to our Creator, and to His begotten Son. Amen. Maraming salamat po ulit sa inyong lahat na makakapag-try magtapos ng duktong-duktong kong content na to. To God be the glory po talaga. Always remember the three important things na kailangan nating isama sa mga daily endeavors natin. Ito po ay yung pagkakaroon natin ng important bonding sa mga loved ones natin. Pagkakaroon natin ng motivation, ng matinding mission na ingatan natin ang ating anatomy from head to toe. At ang pangatlo magkaroon tayo ng urge, ng matinding urge na gustong-gusto na nating tumupad at sumunod sa mga reglamento ng ating Panginoon. Yan po yung paulit-ulit kong pinapaalala guys. If I'm not mistaken, medyo matagal ko na itong di na may mention. Mga a month ago na siguro or less than a month. So, paki-ano po natin yan. Bear in mind and always put those three things in our top to-do list in our daily life, na malusog pa tayo, na pinapagbigyan pa tayo ng Panginoon na huminga ng maayos, maging healthy sa mga pinaggagawa natin. Kasi guys, tayo po walang kapangyarihan sa oras, sa panahon, sa time. Yan po pag-aari lang ng ating Panginoon. Kahit maraming mga high-tech technology niya ngayon sa mga mayayamang bansa, sa mga new world, ibig sabihin sa top na ginagalawan ng mga malalakas na bansa, mayayamang bansa. Kasi tayo, hindi natin masasabing nasa first world tayo, yung Philippines Yung iba po sigurong karating natin, medyo high-tech, talagang super high-tech. Tayo medyo high-tech na din, kaya lang kung ikukumpara natin ang bansa natin sa ibang mas mga modern talagang mga ginagamit nila sa mga daily nila, mga industrial nila, mga economic nila, equipment, mas high-tech sila, although high-tech na din ang Pilipinas. Pero kapag nagkaroon ng comparison, pangatlo lang tayo halos. Kasi kagaya niya, ikukumpara natin ang bansa natin sa Russia, sa Amerika, sa Australia, sa Canada, sa Switzerland, di hamak na mas sila, mas mga high-tech po sila. Sa Japan, lalo na sa Japan, super high-tech na po din sa Japan, sa China. So, hindi ko naman po minamalit ang bansa natin. Mahal na mahal ko po ang bansang Pilipinas. Kaya lang kung ikukumpara talaga natin sa state, sa mga level, hindi tayo pwedeng manguna. Hindi natin pwedeng sabihin, ipagyabang natin na number 1 tayo. So, ang ipinupunto ko po, ang POV ko po, kahit na sila masasabi natin, ang ibang mga bansa nangunguna sa mga high-tech technology talaga. Kasi kung ano naman po yung nasa kanilang ina-upgrade nila, ikinakalat din naman po nila, ipinamimigay din po nila ang ibang mga vital information para umangat ang isang bansa. Kasi kumbaga sa isang madaling salita, nakikipag-communicate at nakikipagkalakalan ang bawat bansa sa isa't isa sa ika-asenso ng bansa niya. Kasi ito po kasing dokumentaryong tinatapos ko may binanggit po sila sa isang part nila, although hindi ko pa po dapat itatopic yun, pero isisingit ko na sa part na to. Ito po magiging part 6 na, bago ko makalimutan guys. Part 6 na to ng WWTH na tinatapos ko guys, na duktong-duktong season 34. Amen. So sigad na po ang bahalang magsukli sa inyo sa mga pagbibigay nyo sa akin ng katiting na panahon bilang makasama ko kayo sa paglalakad ko, sa pag-iipon ko ng mga mahahalagang tips, ng mga mahahalagang dagdag booster sa faith natin at dagdag kaalaman sa mangyayaring papalapit na rapturo, millennial dispensation at verdict time ng panahon natin. Na ito nga pong panahon natin na to ay nagtititik-tak na. Kasi pagpasok po ng millennial dispensation ng ating Lord Jesus, super high-tech na daw po yun. I-implement po ng ating Panginoon
ang isang kamay na bakal na government. So, sa panahon po ng 1,000 years guys, according dito sa tinatapos kong documentary guys, na feeling ko naman guys ay 90 to 95% totoo ang kanilang pagtatawid. Kasi ang pinagbabasihan nila, may binibigay silang mga verses, tapos nagkakaroon po ng harmony, hinaharmonize po nila sa nangyayari sa panahon natin at sa panahong sinasabi ng mga propeta way back Old Testament to New Testament na sinabing kahuli-hulihan ng ating Lord Jesus. So harmonize po kasi kailangan nga po ay alam natin yung double application na tinatawag, hanggang minsan nga po triple application pa, kasi hindi po pwedeng magkaroon ng ibig sabihin yan, tuligsaan, hindi po pwedeng magkaroon ng labanan sa salita ng Panginoon. Wala po diyang magkakakontra. Ang salita po ng Panginoon noong unang panahon ay tumutugma sa panahon natin ngayon, kasi pag sinalita po ng Panginoon ay lagi pong may double meaning pero harmonize. Double meaning pero pag inintindi mo yung context ay kaisa ng ipinag-uutos ng ating Panginoon. Ibig sabihin, hindi mo po pwedeng ibahin ang meaning ng inuutos ng Panginoon. Parang something like that guys, napakalalim po. So, kailangan daw po harmonize yung kagaya po ng sinabi ni Zechariah, sinabi ni Daniel, sinabi ni Mateo, sinabi ni John, nagkakatugma-tugma po. Ibig sabihin, pag tinimbang, kung 50 kilos yung sinabi ni Isaiah, ito po'y pagbibigay ko lang ng isang payak na explanation. Kung 50 kilos yung sinabi ni Isaiah, 50 kilos din yung kay Daniel, hindi pwedeng bumaba ng 5 kilo. Ibig sabihin, kailangan harmonize. Kailangan po hindi pwedeng magkakakontra, kasi bawal po yun guys. Yun po ay isang rule ng theology, ng pag-aaral talaga ng salita ng ating Panginoon. Wala pong kontradiksyon. Kaya kapag po may nagtatawid na kinakalaban yung isang verse sa isang verse, ay mali po yun guys. Mali po yung pagkaintindi ng taong nagtatawid na yun. Bagamat siya pa ay maging isang pastor o isang pare o isang mangangaral o isang evangelist, mali po kapag kinuha natin ang lalim, ang depth, ang context ng salita, ay kailangan po walang contradiction, kailangan po mag-harmonize. So yan po yung nililinaw ng grupong to na sinusubaybayan ko part by part, series by series. So ang kanila pong ina-update ay yung mangyayari talagang sunod-sunod na vital event na mararamdaman na nating huling generation. So sabi po nung pinaka-narrator nila, sa pagsapit po talaga ito po muna ang bigyan natin ng konting panahon. Ang pagsapit po ng mangyayaring millennial era, millennial dispensation ng ating Lord Jesus, magkakaroon po talaga ng parang super high-tech na sibilisasyon. Tapos nakakulong po nun si Satan. Nasabi ko na po yan sa ibang part guys, hinihimay ko lang po para magkaroon ng dagdag klaro sa ating lahat. Bear with me po, kasi po ito ay parang kumbaga sa dagdag wisdom, dagdag kaalaman sa bawat isa sa atin, na lalo na po nagtatapos kayo ng mga content ko. Isinasama ko po kayo, kaalinsabay ko po kayo, kabalikat ko po kayo sa pagpapakita ko sa ating Creator ng pagsisikap ko sa aking kaliitan na makaunawa pa ako ng lalim ng kanyang mga tagubilin. Kasi yan po ay magiging magiging baong ticket natin kapag tayo pinili sa rapture. Kasi bawat isa po sa atin bibigyan ng corona, bibigyan ng reward. Corona means reward. Puputungan po tayo ng reward, kasi kung paano ka naging instrumento sa panahon natin ngayon sa pagpapalaganap ng gospel ng ating Panginoon. Kasi tinitingnan po talaga ng Panginoon ang pamumuhay ng bawat isa sa atin. Yan po'y napakamahalaga sa paningin ng ating Panginoon. Isa po yan sa inililista niya kung paano ka ba nabuhay, paano ka ba naging isang guro, paano ka ba naging isang pare, paano ka ba naging isang nanay, paano ka ba naging isang tatay. Kasi ibabase dyan ng Panginoon ang reward na ibibigay sa'yo. Kasi nga po, mag-change na tayo ng parang change course, parang babaguhin na ng Panginoon tong flesh natin. Bibigyan tayo ng immortal entity, ng immortal body guys. So yan po'y napakagandang tayo mapasama dyan, kasi hindi na tayo magkakaroon ng agam-agam. Sundan nyo pa po guys, to God be the glory po.